Magandang gabi po sa inyo lahat. Dito po tayo sa Usaping Binaliw. Binaliw sa Barangay Binaliw, Cebu City. Ano po meron doon? Marami na pong namatay ron. Ang landfill o dump site, parang payata sa Quezon City, ay gumuho sa sobrang taas. Sa sobrang taas at hindi pa maganda yung sloping. Ibig sabihin sloping, yung pahilis. Dapat kasi hindi may mababang limit, no? Ang umangat pag mag 45 degrees ka na, yung 45 degrees ganito, yung gitna nito, yan ang 45 degrees. Pag mag 45 degrees, delikado pa yan. Pag may ulan, guguho talaga yan. Kapag saturate na ng tubig ng bagyo, may bagyo pa naman parating, delikado po madudulas pababa, padaos-dos yung mga basura. Yan ang nangyari po sa dump site dyan sa Cebu City. Dahil sa pagkagiba, ay problema sila ngayon kung saan magtatapon ng basura ang buong Cebu City, buong Metro Cebu. Ang kontrata po ng kumpanya ng basura, yung Prime Infrastructure, pangalan ng Prime na yan. Yan po ang may kontrata sa pagpatakbo ng landfill diyan sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Nakakalungkot, ilang trahedya na dumaan para yung mga Cebuano ang namamatay. Una, yung baha diyan sa sa Cebu, at grabe talaga tinamaan yung mga taga Liluan Cebu. Bumaba, napakahaba kasi ng tinatawag na Kutkut River. So dumaloy ang mga tubig galing sa bundok ng Cebu at dumaan sa Kutkut River, umikot, pagdating sa Liluan, umapaw. Ang Liluan pa naman, ang Kutkut River sa Liluan, ay hindi nila sinunod yung normal na, original na dinadaanan ng ilog. Gumawa sila, kinat nila, gumawa sila ng bagong ilog. Kaya pag ginawa pa na, pag kinontra mo yung nature, yung natural na kalsada ng tubig, ay yan talaga mangyayari. Daming namatay. Hanggang ngayon marami pang missing. Matindi. Mahigit na mga 200 ang namatay dyan sa Liluan. Ngayon, pagkatapos ng Liluan, may lindol. Dami namang namatay sa Northern Cebu. Pagkatapos nyon, ito na naman. Yung basura. Ang basura naman ay dumaos-dos sa sobrang bigat sa taas at saka may ulan pa. So in other words, kahit sino pong tao na hindi engineer, pag magpatong-patong kayo ng basura, may delikado talaga niya na mabuhos, maguguho. At hindi naman niya nakatali-tali, hindi naman niya solid ng kapatong-patong. At dahil napakaklaro naman na dadaos-dos yan, at hindi mo nilagyan ng harang na parang rice terraces, ibig sabihin po, ikaw na gumawa niyan, ikaw na nagmamantini at hindi mo sinadya mong pinabayaan ang mga delikado, kagaya na hindi mo nilagyan ng protection, hindi mo nilagyan ng pader. Sa bawat layer, gagawa ka ng parang rice terraces, ay talagang guguho ang basura. At gumuho nga. Nang gumuho, akalain mo, sabihin mo 50 meters, mahigit 100 meters, inabot ng guho mula sa taas. Ang ibig sabihin po, sobrang bigat na. So, by the action of gravity, saan ba pupunta yung bigat? Pababa. Ngayon maraming namatay. Ngayon, sino sisihin yan? Walang iba pong sisihin dyan, kakasuhan ng
multiple homicide na kaso si Enrique Rason. Kasi siya po ang may-ari niyan. Bakit homicide? Bakit hindi reckless imprudence resulting in homicide? O makinig kayo mga polis, mga abogado, at mga judges din, mga piskal, makinig kayo kung bakit homicide, multiple homicide. Di ba, dalawang uri ang krimen sa Revised Penal Code. Sa Revised Penal Code, ang tawag sa lahat ay felony. Lahat ng krimen. So, kung ang krimen ay sinadya mo ginawa, yan magiging tawag mo ay gumawa ka ng krimen by means of dulo, deceit. Pero pag nagawa mo ang krimen na hindi mo sinasadya, ang tawag niyang kulpa. Kagaya nung nakasagasa ka, hindi mo sinasadya. Ang tawag diyan ay reckless imprudence resulting in homicide kung namatay. Resulting in physical injuries kung nasugatan. Resulting in damage to property kung naggiba mo yung mga bahay. Yan po kasi reckless imprudence. Yan ay kawalan ng pag-iingat. Pero hindi mo masasabi na sinadya yung pagkapangyayari ng isang bagay na nagdulot ng kasiraan o kamatayan. Ihambing natin yan dito sa binaliw na dam site, basurahan. Dahil sa alam na kahit sino nakatingin ka pa lang, tumatambak na sa taas ng bundok, tuktok ng bundok ang mga basura, huhulog yan, mahuhulog at mahuhulog. At kung hindi mo, klarong-klaro na magigiba at hindi mo at hinayaan mo lang, ibig sabihin, sinasadya mong hinahayaan. Kung sinasadya mong hinahayaan, ibig sabihin po, may krimen na mangyayari. Kung guguho, walang namatay, anong krimen mangyayari? Ang mangyayaring krimen po ay damage to property. Kasi maraming natambakan mga sasakyan. Natambakan, sa bagay, ang mga warehouse doon sa kay Rason din yun. Pero yung mga sasakyan, mga empleyado yun. At kung matabunan ng basura, damage to property yan. Intentional damage to property, hindi reckless imprudence. Intentional bakit? Ulitin ko lang. Alam mo na naguguho yan, may posibilidad na maguguho yan, hinayaan mo pa. Iba yan kaysa kawalan ng pag-iingat. Ang kawalan ng pag-iingat, wala kang nakitang delikado. Pero nangyari. Huwag mo naman sabihin act of God. Actually, ang aksidente, act of God yan. Gawa ng Diyos. Yung lindol, gawa ng Diyos. Yung bagyo, gawa ng Diyos. So, yan ang pinaka-problema ngayon ni Rason. Ilan na bang namatay? Tingnan natin, tanungin natin sa kung ilan ang namatay. Latest na namatay sa Binaliw. Yan, titingnan natin kung ilan na namatay. The death toll. Ganun pa rin, 30 to 32. Pero hanggang ngayon, naghukay pa rin ang mga tao. So ito, basahin natin itong trade union na announcement. Nais kong ipakita ito para mabasa ni Rason. Si Rason kasi may-ari eh. Ito.
So, sinasabi dito, binaliw, trust site, collapse, employer, government must be held accountable. So, ibig sabihin, gobyerno at saka employer na si Rason ang dapat managot. Ayon yan sa the Center for Trade Union and Human Rights. They extend their deepest condolences to the families, friends, and co-workers of the 6 reported dead workers. 6 pala na sulat yan. Marami na po ang namatay. Ay, ang injured, 32 na pa ang patay. 4 ang missing. Injured, 18. So, yan po yan, ha. Yan pong ang mga balita ngayon galing dun sa ground. Yan. Yan ang mga sakyan na sira, oh. Yan. Let us pray for the dead. For the first time ever na nangyari na yung trahedya ay nanggaling sa basura. Ito yung pang-istorbo sa flood control. Na nakita ninyo? Pinapababa ko lang ng pinapababa. Anyway, so ang mangyari ito, magandang showdown, no? So, ang nangyari ngayon dito ay January 8, nangyari itong binaliw. Tapos, January 9, nag-post si Kiko Barsaga ng post na nangungurap si Rason sa mga congressmen na mimigay ng pera para ipanalo si Speaker Martin Romualdez. So itong pangako ni Kiko, pakinggan, tingnan ninyo yung pangako ni Kiko. Mabuti na lang meron tayong mga batang congressmen ng matatapang. Itong pangako ni Kiko. Yan. If Congress will not stand for the Filipino people, then I will fight Enrique Rason in court and expose his corruption to the world. Handang-handa talaga si Kwan. Handang-handa na si Sense ko po, handang-handa itong batang ito. Marami siyang bit-bit na ebidensya. So, ito naman si Rason, dahil ito sa baliw na si Kiko na tinatawag niya, nako, matutumba ito. So, dahil pa rin sa binaliw na tragedy, double wabi ang mangyari kay Rason. Itong akusasyon ni Kiko Barsaga sa kanya ay namimigay siya ng suhol sa lahat ng congressman para iboto na speaker si Martin Romualdez. So ito yung mga ibang ebidensya. Yan, no. Mga congresswoman, no, nagpa-post pa kay Enrique Rason. Ang tawag ko si Enrique Rason parang naging Dracula na eh. Di ba? O yung Espanyol nito naging Dracula na, oh. Yan. Gusto niyang kainin niya ang lahat. Ito pa. Ayan, huling-huli, oh. Si Dracula. Kasabot si Tito Soto saka si Ping Lacson.
Oh, yan, kita nyo na, kasabwat to. Ang title dapat pala ng ano ko, kasabwat. Ay, nako. So ito, kung basahin natin ito, nakasulat dito, Enrique Razon, the billionaire of Bloomberry Resorts, which owns Soler Resorts and Casino, has hosted multiple gatherings at Soler. Maraming gathering na pala. Maraming pagtitipon na pala nagawa sa Soler at kasama ang lahat ng mga politiko, lalo na yung mga congressman. At bakit? Sasagutin natin mamaya kung bakit. Siya po ay nagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Kiko. Ang bata pa naman ni Kiko, kasuhan niya. Ngayon, ayon sa kanya, yung aligasyon ni Kiko na pinaka-main na kung saan sinabi niya na namimigay ng pera si Razon, milyon-milyones sa kada congressman para iboto lang si Martin Romualdez ay hindi raw totoo. Pero sa panindigan ni Kiko Baliw na meron. Ito ngayon, ilalabas niya daw sa pagde-deliver niya kanyang privilege speech. Ngayon, hindi niya na inantay mag-privilege speech, kumaso na. Ano naman ba ang rason kung bakit kumasok ka rason? Kasi, nauna na ang kumpanya mong isa ay nang problema ka ngayon kung paano mo babayaran yung mga namatay at ang hiya, paano mo tanggalin ang hiya mo yun dahil sa gumuho na landfill na pinagpatakbo mo diyan sa Binaliw, Cebu. Yan ang pinakamalaki mong problema, Mr. Razon. O ito, showdown. Binagay natin, parang pelikula to ha. Parang pang Netflix. Yan. Tingnan natin ang pang Netflix na to. Yan. Yan ang si Kiko Barsaga. Batang-bata, kalabanin niyang manoy-manoy. Okay. Go Kiko. I will help you. I will support you. Yan. Pero karatista ito si Kiko. Yan ang problema ni Razon. Si Razon parang parang Dracula ng muka. Nak ng weting. Sino pa? Ito, marami pa tayong may ilabas. Pakinggan natin yung Billionaire News Channel. Ito ang iginiit ng kampo ni ultra-bilyonaryo Enrique Razon kaugnay sa isinampang kaso na cyber libel laban kay Congressman Kiko Barsaga. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagalit daw si ultra-bilyonaryo Enrique Razon nang malaman ng mga ipinaratang sa kanya ni Congressman Kiko Barsaga. And of course, deeply disappointed. Yan ang abogado ni Especially Razon. since the statements are not true. His posts tended to discredit the name and reputation of Mr. Razon. Yan ay matapos mag-post online ng kongresista tungkol sa di umano'y korupsyon sa House of Representatives na sangkot umano si Razon. Ipinaratang pa ni Barsaga na sinuhulan daw ni Razon ang National Unity Party para suportahan si dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang leadership. Dumulog sa NBI kahapon si Razon para magsampa ng cyber libel laban kay Barsaga. At least 100 million for moral damages at 10 milyon naman para sa exemplary damages dahil daw sa pagdumi sa reputasyon ni Razon. Malabo raw na makaimpluwensya si Razon sa Kongreso dahil unopposed at nanalo si Romualdez ng supermajority of votes para ma-re-elect bilang speaker nitong nakaraang taon. Kilala si Razon na malayo sa public eye at bagamat deleted na ang nasabing post, sabi ng kanyang kampo, the damage has been done. It has been viewed by hundreds of followers of his, Billions na. plus the fact that his Facebook account is viewable by the public. So it has been reshared. Many people have likewise commented on it.
Na-screenshot naman daw ng kampo ni Razon ang mga aligasyon ni Barzaga na kalaunay pinick up na rin ng media. Sinabi kahapon ni Barzaga na itutuloy niya ang pagtatangkang mag-speech sa Kongreso tungkol sa issue umano sa bribery. Inihambing ni Barzaga sa good and evil ang kanilang issue at bilang mambabatas umano, trabaho niyang manindigan para sa publiko. No comment na lang daw muna ang kampo ni Razon sa naging video ni Barzaga dahil hindi naman na raw mahalaga ang pahayag niyang ito tungkol sa kaso. Hinihintay ng Razon Camp na gumulong ang preliminary investigation at hindi raw nila inaasahang lalapit sa kanila ang kampo ni Barzaga. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Okay ha? Okay, itatakel natin kung ang libel nila kung mananalo. Itatakel natin kung mananalo. Pero bago natin itakel, pakinggan mo natin itong speech ni Kiko Barzaga. Laban kay Puno at saka laban kay Razon. Ulitin natin. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to Ulit. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidates during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen, and Razon is the most powerful of them all. But good must always stand against evil, no matter how wealthy and influential that evil is, for that is my duty as a trusted leader of the Filipino people. Enrique Razon may have all of our country's wealth at his disposal, but he is poor and empty in the eyes of God. We will fight corruption until the very end. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Let justice be done. God bless the Philippines. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos received by the National Unity Party's candidates Hundreds of millions. during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen, and Razon is the most powerful of them all. But good must always stand against evil. Yan, we must stand against the evil because evil triumphs if good men do nothing. So, pakinggan natin ng isang speech ito sa Congress. Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen. Ganon din. So let us do away with that. Ipakita ko yung iba pang litrato. Ilang awayan. Pagtapos ito, itatakel ko kung na ipapakita ko sa inyo na hindi mananalo si Enrique Razon. Mananalo lang yan sa RTC kung magbabayad siya ng pera sa judge at saka sa fiscal. Pero pag inakit na hanggang Court of Appeals at saka Supreme Court, maging ibang istorya. Yan, si Enrique Razon saka si Meow Meow. Nakakatuwa din si Meow Meow, batang-bata pa eh. Ayan, nagsampa ng kaso saan siya nagsampa? NBI office ito. Sabi doon sa NBI. Sabi ni Kiko, I am prepared. Handa ako para harapin si Enrique Razon na wala ng rason. So, what else? Pero ito sa nasarapan ko lahat na ipakita sa inyo, ipakita ko ulit. Yan yung mga, ito yung mga, pwede kong sabihin ng mga dragon ng Senado. Kasi malalaki, pinakamalaking opisyal. Si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Magkasing edad lang sila ni Dracula. Si Enrique Razon.
So ngayon, ladies and gentlemen, ito na po tatalakay na natin ngayon. Habang nagtatalakay tayo, tatanggalin muna natin yan. Ang tanong po, ang aking equation dito, Kiko Baliw plus Binaliw, yung Binaliw tragedy, equals wasak na wasak si Enrique Razon. Let us talk about Kiko Baliw muna, ang kanyang libel. Una, si Kiko Barsaga ay nangako na pagdating niya pagbalik niya sa House of Representatives, ilalabas niya, mag-privilege speech siya, ilabas niya ang mga ebidensya. Nako, kung totoo ito, magtago ka na sa iyong pinanggalingan, Mr. Enrique Razon. Hello, Madam Ruth. Ganun po yan mangyari. Kung ano man yun, sabi niya, patungkol sa katibayan o patunay na totoo ang kanyang sinabi na nanuhol si Enrique Razon sa mga congressmen para iboto si Speaker Martin Romualdez nung bago magbukas ang Kongreso noong nakaraang taon. Sa mga December to, binigyan ng pera. Kaya, nagtataka kayo kung bakit panalo kagad sino? Ang ginagamit niya pala dyan na alas, si Enrique Razon. Ngayon, ladies and gentlemen, naniwala ba kayo na pera ni Enrique Razon yun? Tanong. Ako po ay hindi naniwala na kanyang pera yun. Pera ni Romualdez yun. At saka ni Marcos. Pinakunwari lang pera ni Razon. Kasi madali lang si Razon baka pag-deposito sa bangko. Walang question kapag siya mag-deposito. Kasi kilala siyang maraming pera. Hindi siya kilalang magnanakaw. Pero ito, sa pagkakataong ito, nagpagamit siya. Yung mga ninakaw nila ni BBM at saka ni Romualdez, pinahawak sa kanya para hindi halata. See? See? Tingnan mo naman. Ang laki ng pera binibigay sa kada congressman para masiguro ang boto nila. Talagang hindi sila umaalis ang kanilang loyalty kay Romualdez, kahit ma-opposition man, kahit makabayan man. Kasi sinisiguro niya na mabibigyan ng pera. At ang pera ng mamamayan ang ginagamit, pinadaan lang kay Enrique Razon. Ano yung pera? Saan kumukuha? Ladies and gentlemen, huwag na tayo magbulag-bulagan. Sa kada taon na budget, hindi ko lang bubuksan sa sunod na natin i-vlog. Kada taon na budget, mayroong confidential fund. Nung nakaraan, umabot ng 17 billion na confidential fund si Romualdez. Nung isa pa nakaraan, mga 2024, ganun din. 2023, ganun din. Yan ang sikreto ni Romualdez. Bakit nakokontrol niya ang House of Representatives? Sa panahon na nakalipas, wala kang nakita na ganun kalaki ang budget ng House of Representatives lamang. Mas malaki pa kaysa sa Senado. So tumatakbo yung kanilang confidential fund at napakadali gastusin ng confidential fund. Ang isusumite lang nila ni Romualdez ay mga resibo na Merry Crispiatos. Tapos na. Kaya ladies and gentlemen, dapat kayong matuto na yung pinagtatawanan ninyo na si Sara Duterte na nagbibigay kuno ng resibo ng Sara na Merry Crispiatos at iba pa. Yan po ang mga resibo na ginawa ng intelligence officers ni Sara Duterte. Kaya ang responsable dyan, si Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at saka Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Sa kanila nang galing yung mga resibo na yun ang pangalan. At ladies and gentlemen, ganon po ang kalakaran sa lahat na confidential fund. Kahit na mismo confidential fund ni Marcos ay ganon din ang kanilang pamamaraan sa pagriresibo kung saan napunta ang pera na confidential fund. Bakit?
Natural lamang po yan. Kasi sikreto ang tawag. Natural, hindi mo dapat ibulgar kung sino nakatanggap. Kaya nilalagay nila na may respetos ang mga resibo. Pustahan pati paputol ako ng ulo. Alam ko na ang mga confidential fund ni Martin Romualdez, ni BBM, at ng ibang mga polis, puro may respetos ang nakalagay na pangalan. Kaya huwag niyong awayin si Sara Duterte na dahil may respeto sa nakikita nyo. Ang pagkamali niyan na naman napakalaki ay yung hinayaan ni Romualdez na magkaroon ng pag-uusisa kung ano ang resibo ng confidential fund ni Sara. So napilitan, dapat hindi ginawa yun. At kung ginawa, di ba bibisto ngayon? At isa pa, kaya nga po tinawag yan na confidential. Kasi dapat isikreto. Kasi kung ibubulgar mo, malamang masisira ang seguridad ng ating bansa. Bakit? Sabi ni Sara, saan niya gagamitin ng pera? Gagamitin daw panlaban sa mga nagre-recruit sa mga high school students na magiging NPA. Yan po ang pagkagamitan. Kaya, nasaksihan mo yung mga namatay na mga babae na galing sa UP. Ay, yun pala nangampanya pa sa Kabataan Party List. Raul Daniel Manuel, magkaibigan tayo. Pero bakit? Bakit nakukonsensya nyo yun na yung mga bata, nire-recruit nyo, ginagawa nyo NPA? Pwede naman tayo lumaban sa pamamagitan ng rally at iba pang pamamaraan ng paglalaban para maibago natin ang ating lipunan, hindi sa pamamaraan ng paghawak ng baril. Kaya sisisihin ko kayo, ikaw, Attorney Renico, dapat ipadisbar ka dahil klarong-klaro sa pagkampanya mo nung araw sa Kabataan Party List ay nandun yung mga bata na yun, buhay pa. Umiyak kayong nanay isay OFW pagdating patay ang kanyang anak, natamaan ng mga bala ng mga sundalo. Binumbahan ng sundalo. Siyempre, nakikita kasi ang kanilang lugar, ang kasalanan nila sa tutulang ay nag-TikTok sila. Kaya na-monitor, na-triangulate ang lugar nila sa Mindoro. Kasama dyan yung Amerikana na sumama rin sa kanila. Kaya akala ninyo nagti-TikTok pa kayo, sayo-sayo pa kayo. May bitbit kayo mga armas, babaeng tao kayo. So hindi nyo masisisi ang mga sundalo kasi trabaho ng sundalo yan. Alam mo, kayo mga NPA nga nakikinig sa akin, kung sinasayang lamang ninyo ang iyong buhay, kukumbinsin ko kayo. Total, iaalay nyo naman ang inyong buhay sa bayan. Huwag na kayo magkimi. Kada makita mo yung politiko na alam nyo na kurakot, patayin nyo na. Utang na loob, ipagdasal pa namin yan, mamamatay mga yan. O sino-sino ba mga kurap? O kung makita mo niya si Romualdez na yan. Si Cara David nga, pinagdadarasal eh. Pinagwiwis sa kanyang birthday. Yun ang aking pakiusap dyan. So ngayon, pag-usapan natin uli, klaruhin natin itong kay Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga mananalo sa kaso ng libel na sinampa ni Rason laban sa kanya. Bakit? Kasi meron siyang ebidensya na namigay siya ng pera. Ngayon sabi ko, hindi pera ni Rason yan. Ngayon kung pera man ni Rason yan, pwede rin mangyari, pero kukunti lang. Kuripot yan eh. Ngayon, saan man galing iba? Doon sa bulsa ni Romualdez. Alaala nyo na namigay ng tigmalita-malitang pera si Saldico kay BBM at saka kay Romualdez. Doon ang galing yun. At doon din ang galing ang pinangbigay sa prosecutor ng ICC at ng judges ng ICC para makuha si Duterte. Bakit ko nasabi? Simple lang po. Ang akin po ay logic. Number one logic ko. Ang paggawa ng krimeng pagpatay
ang akusasyon ninyo kay Digong Duterte ay mastermind, co-perpetrator. Ngayon, matanong ko kayo, bakit ang prosecutor nagsampa lamang ng kaso na huhingi ng warrant of arrest laban kay Duterte lamang? Bakit hindi nyo sinabay sila ni Bato? Hindi sinabay si Romeo Karamat? Hindi sinabay si Albayalde? Hindi sinabay si Vitaliano Aguirre? Hindi sinabay si Sara at si Bongo? Bakit? Kasi ang katotohanan, wala po kayong ebidensya. So ngayon, wala kayong ebidensya. Pero ipipilit ninyo sa pamamagitan ng pagbigay ng bilyon-bilyon. Alam mo, Trillanes, sa pagbigay mo ng bilyon-bilyon, kahit sinong tao bigyan mo 1 bilyon, ay tatanggap yan. Ang laki kayo ng pera na yan. Paano binibigay yan? Crypto lang ang sikreto. Iki-crypto lang yan. Idaan na sa crypto. So ngayon, ano ang rason ninyo na maibibigay sa akin? Attorney Conte, Attorney Gilbert Andres, Attorney Joel Butuyan. What reasons can you give to me? Why is it that the prosecutor of the International Criminal Court filed a request for warrant of arrest only against Duterte? Bakit? Di ba sa Pilipinas, sa ating setting dito, pag magsampa tayo ng kaso laban sa isang taong pumatay, dinadamay natin ako pag magsampa ako, pati yung pumatay, pati yung ibang nagsugo, nagbigay ng pera, pati yung mga kunwari na galing sa mastermind, at pati na ang mastermind ay sabay-sabay kinakasuhan. Bakit dito? Mastermind na nauna. Pwede po mangyari. Nakasuhan mo na yung mga bata, yung mga gunman mo na. At kung gagawa ka pa ng investigasyon, saka mo madidiscover na may mga ebidensya sa mga mastermind o utak. Pero dito kay Duterte, baliktad. Ba't unang utak? Dapat inunan yung gumawa ng krimen. Ibig sabihin po, in all probabilities, it is improbable. In all possibilities, it is impossible to happen that way. And since it happened, there is no other explanation but money. Binigyan nyo ng pera. Kinurap ninyo ang prosecutor's office. Bakit ko nasabi na kukurap? Madali lang po gagawin ni Trillanes. Bakit? Kasi po, yung prosecutor ngayon na si Attorney Karim Khan ay dati inupahan ni Trillanes na abogado para kay Mato-Bato. At dahil abogado pa lang noon si Attorney Karim Khan, libre sa kanya tatanggap ng pera kay Trillanes. Dahil abogado naman siya eh. O ngayon, nahalal si Attorney Karim Khan ng state parties na bilang humalili na prosecutor kapalit ni Pato Binsauda. Lumaki. Nagyabag na ngayon. Tandaan ninyo kailan lang ba nailabas ang warrant of arrest laban kay Digong? Kailan? Ngayon lang sa panahon ni Pato Binsauda ay hindi nilabas. Wala man lang in-apply si Pato Binsauda na warrant of arrest sa ICC. Pre-trial chamber judges. Wala. Bakit? Ibig sabihin walang ebidensya. At bakit nagkaroon ng biglang ebidensya kung umalis ni si Pato Binsauda? Ano pa kakaiba doon sa panahon ngayon? At ulitin ko, it is contrary to logic, revolting to conscience for you to make it appear that there is that justification to issue warrant of arrest against the mastermind and yet leaving behind the men who were told, instructed to kill. Kalukuhan. Makinig kayo, magkapag-debate kayo sa akin lahat ng abogado dyan. It never happens that way. It must happen by means of proving. And if you will prove
criminal liability, you must provide evidence beyond reasonable doubt. So paano kayo magkakaroon ng evidence beyond reasonable doubt kung hindi mo ba ipapakita ang killer? Kung hindi mo ba ipapakita ang mga patay na tao? Kung hindi mo ba ipapakita ang mga autopsy kung paano pinatay ang tao? Ibig pong sabihin, ang ginagawa ninyo, sinasamantala ng ICC ang sistema. ICC prosecutor, I mean to say. Sinasamantala nila sistema na kahit probability lamang, pwede na maghingi ng warrant of arrest. Kung probability lamang, pwede maghingi ng warrant of arrest, pwede nang probable na nun si Sara. Probable na nun si Bongo. Probable na nun si Bato. Probable na si Vitaliano Aguirre, si Albayalde, si Karamat, si Edelberto Leonardo, si Ruina Garma. Probable na sila lahat. At bakit hindi kayo humingi ng warrant of arrest laban sa ibang mga tao at kay Duterte lamang? Kasi mahal atang singil kapag marami. Pero ang totoo dyan, wala kayong ebidensya, hanggang probability lang. Ibang usapin ang probable cause. Pag probable cause, mas mataas ang ebidensya. Ngayon, na problema sila. Wala silang probable cause. Kasi probable cause na ngayon ang pinag-usapan. Maghihiring ngayon sa confirmation hearing. Confirmation of charges. Iba kasi ang sistema sa ICC kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, siguraduhin mo muna may probable cause at kung si Boying Rimulya pa magsasabi, it must be something that is in the level. The evidence must be in the level of prima facie with reasonable certainty of conviction. Paano magkaroon ng reasonable certainty of conviction kung ang pamantayan ng ebidensya na dapat gamitin ay proof beyond reasonable doubt? Ginuguyo ninyo ang tao. Alam ko na ang target ninyo nang pinahuli nyo si Digong noong March 11 galing Hong Kong, ang nasa isip ninyo kapag mahuli na si Digong, lalapit na kasing eleksyon eh. Sa May ang eleksyon. So May 9, 2025. Hinuli siya March 11, 2025. So ang iniisip ng mga tarantado, kapag mapusasan na si Digong, maitapon na sa dihig, ay hands down favorite, panalo ng lahat ng mga kandidato ng alyansa. Ang problema na hindi nila na anticipate. Hindi nila na anticipate. Bumaliktad. Pati ako, bumaliktad ako. Kakampi niyo ako dati. Anong rason na bumaliktad ako? Ang rason na bumaliktad ako kasi hindi ninyo nire-respeto ang batas ng Pilipinas na ang lahat bawal mag-aresto na walang arrest warrant sa lokal na judge dito. Hindi mo pwede gamitin ang arrest warrant ng ICC o ng Interpol para gamitin mo, arestuhin mo kahit sinong tao rito sa Pilipinas. Bakit? Ito po ang rason. Sa Section 1, Article 3 ng ating Constitution na tinatawag natin Bill of Rights, sinasabi sa Ingles, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Tagalogin natin para maintindihan ninyo. Sa Tagalog, walang sinumang tao ang maaaring tanggalan ng buhay, kalayaan, at kayamanan kung walang batas na proseso. Tanongin natin, yung warrant of arrest ba ng ICC, may proseso ba? Dumaan ba sa proseso yan para kunan mo ng kalayaan yung tao? My God, may batas nga, pero doon sa ICC. At hindi na tayo kasapi ng ICC, kaya hindi mo makonsidera na batas natin yung batas ng ICC. Therefore, you trampled upon the basic, the most sacred right of the people in the country.
which is Section 1. Grabe kayo. Yan ang napakalaking dahilan. Galit na galit ako na niyurakan ng ating konstitusyon. Wala kang pakialam. Kasi hindi kong dapat, yan, lilitisin mo yan. Pero, for Diyos, for Santo, kahit nakapatay ng isang tao, hindi mo maaari makuha ang katarungan na papatayin mo siya. Hindi! Respetuhin niyo ang batas. Mga wala kayong respeto sa batas. So, sino dyan ang mga makukulong pag bumaliktad ang paya? Ano ang paya sa Tagalog? Yung niyog. Pag bumaliktad ang niyog, na lawalan ng laman, tinanggalan mo na ng laman, kapag si Sara Duterte na, life sentence kayong lahat. Nicolas Torre, Romel Marbel, si Marcos Lacanay, Lacanilaw, si Gibo Teodoro, si Eduardo Año, si Boying Remulla, si Jadwick Remulla, at si BBM. Reklusyon perpetua kayo lahat. Kidnapping with serious illegal detention. Sa loob ng 3 araw ng kidnapping, not bailable. Kaya ang tawag dyan, ano na? Sorry, mi amigo. Wala nang esperansa. Pero si Sara may esperansa pa kasi hindi niyo sila kayang tumbahin. Anong ibig sabihin ng esperansa? Pag-asa. So nakita nyo nang ang bawal? Next, in Section 2 of Article 3 of the Constitution, it reinforces the law of the Constitution, which is the highest in our land. And it says, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by our judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things or persons to be seized. Klaro, dadaan sa judge natin. Bakit? Hinuli nyo na si Digong, hindi mo lamang ang lapit-lapit ng Pasay Court, hindi mo lang dinaan sa Pasay Court. Di ba? Ngayon, kung hindi nyo dinaan sa Pasay Court, may mga abogado naman kayo doon. Andun si Boying. Di ba, Boying, alam mo yung Rule 39 sa Rules of Court? Alam nyo ba yan? Naalala nyo ba yung tinatawag na recognition of judgment, foreign judgment? Ang warrant of arrest galing sa ibang bansa o galing sa ICC ay kinukonsidera na foreign judgment, foreign order. And the only way, under the rules of court, for that order to be considered is for you to go first to the regional trial court and then file a petition for the recognition of such order or judgment. And after the court recognizes the order, then that's the time for you to implement the order. Ginagamit namin yan kung magsampa kami ng recognition ng mga divorce. Kasi hindi kilala yung divorce sa Pilipinas. Ginagamit namin yan, yung mga judgment of divorce sa ibang bansa ay aming ihingian ng recognition sa ating korte. At kung makuha na, saka pa lamang may ipapatupad ang pagtatanggal, pagsulat sa marriage contract dito sa Pilipinas, tataka ng divorce. Ganun na kasimple yan. Next thing that they violated is this. It is written in Section 14 of Article 3 of the Constitution that no person shall be held to answer without due process of law. Next, Section 1, Article 8 of the Constitution commands that judicial power is vested exclusively in the hands of the Supreme Court
and in all other courts that may be created by law. Ano ibig sabihin yan? Ang lahat lamang po na mga usapin na dapat malalim ang tingin para malaman kung ano talaga ang nangyari ay dadaan sa korte natin. At kung dadaan sa korte natin, sino ang may kapangyarihan ayon sa ating konstitusyon para maresolba ang malalim na mga problema? Supreme Court lang natin at mga RTCs, mga Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals. So, ibig sabihin, kung meron kayong warrant of arrest galing sa ICC, dalhin nyo sa korte pa rin. Na ang utos korte, recognize nyo sa korte na pwede pala namin hulihin si Digong Duterte. The last but not the least reason that you violated is this. Under Article 59 of the Rome Statute, kung makapag-aresto kayo ng mga tao na pinapa-aresto ng ICC, dapat sundin ninyo ang Article 59. Anong sinasabi sa Article 59? At kung makahuli kayo kagaya kay Digong Duterte, dalhin nyo kagad-agad sa inyong sariling korte dyan sa lokal. At para mabigyan siya ng agarang aksyon kung ano ang karapatan na meron siya at kilalanin ang kanyang karapatan at hindi matatapakan. Kasama sa kanyang karapatan ay ang paghingi ng pensa. So wala kayong patutunguhan. Kaya ladies and gentlemen, natatawa ko, natutuwa ako. Ang aking posisyon na ito ay inayunan ng Office of the Solicitor General. Sa kanilang comment, sa kanilang memorandum na binigay sa habeas corpus na kaso na petisyon na sinampa ng mga anak ni Duterte. Ang sagot nila kung may jurisdiction pa ba ang ICC, wala. Ang sagot ng Office of the Solicitor General, wala na. Ang rason, sapagkat hindi mo pwedeng gamitin ang preliminary examination na i-considera mo na bilang isang bagay na magbibigay kapangyarihan sa Pilipinas o sa ICC na ipagpatuloy ang lahat ng kaso patungkol sa mga pangyayaring krimen na nangyari sa Pilipinas sa panahon ng kasapi pa ito ng ICC. Okay? Yan po ang ating nakikita dyan. Balik tayo dito kay Kiko Baliw. So yan po ang sinasabi ko. Ngayon, halimbawa, walang ebidensya si Kiko Baliw. Laban sa yung ebidensya na namigay ng ayuda si Rason. Mananalo pa ba rin si Rason? Pasensya ka Rason, pasensya kayong abogado ni Rason, hindi kayo mananalo. Bakit po? Unang-una, may mga litrato na ipipresenta na nandun kayo lahat. Pangalawa, ang mga congressman po ay isang mga taong mga pinakamahirap imbitahin para pumunta sa isang pagtitipon. At kung pupunta man sila, ibig sabihin may pera silang kukunin. So ngayon, kung nandun si Rason, namigay si Rason. Ngayon sabihin lang, wala namang litrato, walang sa CCTV, wala namang nakita nang bigay si Rason. Pwede naman i-bank transfer eh. Pwede naman malita lang eh. Mag-check-in lang kayo dun sa Soler eh. Ando na sa kwarto nyo eh. Ganun na kasimple yan. Sasabihin na ba, lahat kayo naka-check-in na kayo ha. Pag check-in mo, pagpasok mo doon, ang kwarto ng hotel may sariling vault dyan, maliliit. Doon na nakalagay ang pera. So, ganun yun. At isa pa, posible kasi mangyari na mamimigay si Rason kung natipon niya ang mga congressmen na napakarami. Bakit posible? Kasi hindi natin maitatanggi na si Rason ay negosyante. At ano ang negosyo niya? Hindi rin natin maitatanggi na ang negosyo niya ay nangangailangan ng aksyon o prangkisa galing sa Kongreso. Kagaya ng Binaliw, landfill,
Hindi maaprobahan yan kung hindi ni si Rason mamimigay ng pera. Kaya binaliw, maswerte pa rin. Sinabi ng Diyos, ibibistuhin ko kayo. Si Rason, ibibistuhin. Kaya nagkaroon, gumuho ang landfill sa Cebu. Pasensya lang ang mga namatay. Pero sinabi ng Panginoon, there is no other way but to say, goodbye! Yan po. Tapos ano pa? May mga peer siya na mga negosyo. Kailangan niya ang prangkisa galing sa Kongreso. Ano pa? Bumili rin siya sa Manila Water. Again, prangkisa. Ang dami niyang negosyo na nangangailangan ng prangkisa ng Kongreso. Kaya, kailangan niya makuha ang majority na boto ng mga congressmen sa pamamagitan ng pagbibigay ng suhol. Kunwari, tulungan si Romualdez na mananalo. Di ba? Simple. Kaya, makapaglagay na ng duda, ang mangyari, panalo na po si Kiko sa kaso. Kasi siyang akusado, all doubts are resolved in favor of the accused. Yan po ang doktrina ng indubio pro reo. In doubt for the accused. So ngayon, pagbanggaan ng ebidensya, walang ebidensya halimbawa si Kiko. Pero ang ipakita nilang ebidensya na ikaw ay negosyante. Ikaw may-ari ng sulir. Pagkor, kailangan mo ng prangkisa. Lahat. Ibig sabihin, sapat na yung makapag-raise ng duda. Baka nga meron. Baka nga meron kasi kailangan niya ng negosyo. May angat lang ni Kiko ang doubt, panalo na siya. Hindi mananalo ang libel case ni Rason. Next, ang problema ni Rason, sa lahat-lahat, pati abogado, makinig kayo. Ang pinaka-problema nyo, alam mo kung paano kayo mananalo laban kay Kiko? Patunayan ninyo na walang duda. Kasi proof beyond reasonable doubt eh. Hindi nyo pwede i-convict si Kiko na ang pruweba nyo ay hapyaw-hapyaw lang. Kailangan patunayan ninyo na proof beyond reasonable doubt na walang duda na nagsisinungaling si Kiko Barsaga sa pagsasabi na ikaw ay nabigay ng pera sa lahat ng mga congressman para ipapanalo si Martin Romualdez. Ngayon, paano mapapatunayan na hindi ka namigay? Paano? Wala pong ibang paraan kundi ilabas mo ang lahat ng bank account mo at ipakita mo na walang withdrawals. At di-require mo rin sa korte, utusan ang lahat ng mga congressmen na binigyan mo ng pera na sabihin, oy, ilabas ninyo ang inyong bank account para patunayan na wala akong binigay sa inyo. Mangyari ba yun? Nik-nik mo. Hindi mangyari yan. May congressman ba papayag ipakita ang bank account niya? Wala. Kahit na sa katotohanan, kaskas ang mabigay, hindi yan nagbibigay ng bangko-bangko. Kaya hindi pwede mo sabihin na hindi totoo sinasabi ni Kiko Barsaga sapagkat sa CCTV hindi nakita na namigay ng pera actual. Kasi maraming paraan sa pagbibigay hanggat hindi mo natanggal ang lahat ng posibilidad na mangyari ay hindi ka mananalo, Enrique Rason. Yan. Ito naman, punta naman tayo sa Binaliw tragedy. Makokonvict ka sa multiple homicide. Ulitin ko lang ang paliwanag ko kanina sapagkat napakaklaro naman na kung pabayaan mo ay titipag, guguho, at hindi mo inayos ang pagsalansan ng mga basura. Dracula, Rason, Dracula. Binaliw, baliw na Rason. Ang pagkakaiba nyo ni Kiko, si Kiko baliw, ikaw binaliw. Ang taas ng basura ng patong-patong na kunting ulan lang, guho, natabunan ang lahat ng inyong mga warehouse doon, pati mga sasakyan, pati mga tao, patay. So with that, magandang gabi po, bayan.
Maraming salamat, Carolina, sa super sticker. Si Frantic Blanza, dami mo sabi, ay wala, hindi na ako kontra partido. Basta kontra partido, hindi ko na basahin ha. Wala ng oras eh. Pero kung may oras sana, basahin ko pa sana. Lord ni Pepito, kalikasan mo ang nag-booking sa kanila, kalikasan ng booking. Act of God. Mauro Lingan, dating kurakot na yan si Puno, lalo na ngayon, congressman siya. Support natin, Bansaga. Alam mo, Puno, pakinig ka. Asan ang mga pera ni Napoles? Saan mo tinago? Kayo na yung Brian yung natago niyan. Able, alam na naman ng lahat kabubuhan ng mga DDS, basta DDS. Hindi. DDS ako, hindi naman ako bubo. Ikaw lang bubo. Pasidya ka na. Mas kakampi ako sa DDS kaysa BBM. Tsaka makakamping, tsaka mga dilaw. Mga kunwari. Mga tinatawagan ni Trillanes na makipag-isa na daw kay BBM. Kita mag-utak niyan. Utak biya talaga. Merlans forever. Kailangan ginamit ni Bendaho text ng Interpol attorney para huliin si Duterte. Wala na yan. Ubus na yan. Antayin lang paging presidente si Sara. Kulong mga yan. Paulo Tantoco. Buhay pa ba si Paulo Tantoco? Mga kakampis gustong-gusto na maging Venezuela ang Pilipinas. Hindi. Ang mga lang. Ang hindi, mga kakampis, kumakampi pa yan kay BBM. Wow, Tess. Policeman. Tapos, wow, Tess. Wow, grabe mindset mo, boy. Hindi mindset yan. Intelligence yan. Analysis po yan. Christian de la Cruz. Amen. Charlie Whiskey. If we don't follow the treaty signatories might go to war over that. Wala na po. Nag-withdraw na po tayo, Charlie. Kaya kay Trump. Withdraw niya mga ibang mga treaty. 51 treaties ata. Nag-withdraw siya. Si Christian de la Cruz. Amen, amen. Laan ni Pipito. Sana lang na matuto na ang mga botante. Christian de la Cruz, basta kalbo, masamang tao. Okay. Victorious. Katakot na naging Venezuela na tayo. Nag-collapse at nagpakahirap mga tao dahil sa korupsyon ng leaders na kaupo sa bayan. Kaya nga dapat sundan natin ang mga kampanya ni Kiko Barsagay. Kayang mga nakaupo, subukan niya namang tumayo. Baka kayo mamyaw. Jobwen, yung pagpatay sa mga drug addicts, bakit pinatay na lang na hindi man lang? Sino bang pumatay? Una, Jobwen, tanong ko sa'yo, sino pumatay? Si Digong ba? Ay di ba mga pulis? Inutusan ba Digong pa pulis? Sabi niya, kill. Kung manlaban. Hindi niya inutusan na patayin kahit sino. Basta manlaban may kondisyon. Iliha Gilead, protect Sara Atolcos, siya lang ang pag-asa na makulong lahat ng mga kriminal na ito. Tama po kayo, Elijah Gilead. Tapos si Regine Ford, bababa na ng mga politiko, makukulong. Babaha mga politiko na makukulong, sabi pala. Wow, Tess, ayaw, pinapatay ni Digong. Anong masabi mo doon? Wala, hindi pinapatay ni Digong. Pinatay mga polisyon. Kasi nanlaban. Wow, Tess, ano pa? Pom Pepito, walang respeto sa batas. Bendalo nga sila. Charlie Whiskey, meron treaty sa Interpol. Interpol, hindi po yan ginagalang. Pasensya ka na, Charlie Whiskey. Hindi po yan ginagalang sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang yan ginagalang. Roger Trevor, therefore the Hague wins grabe. Tapos Angelica Alcario. Angelica Alcaria. Okay. Dapat makukulong si Torre at Rimulya. Charlie Whiskey, but they say treaty is above our... No, hindi. Hindi po magtataas ang treaty sa Constitution. The Constitution is always higher than any treaty. Ang treaty po ay kapantalangin ng mga batas natin. Hindi pa mas mataas sa Constitution. Mali po yan. Tanggalin mo sa isip mo po yan, Charlie. Bumaliktad ka, boy. Means, babayot na si boy.
Pasensya ka na. Binalibag ninyo, niyurak ninyo yung batas natin. Jigiri si Dilima, pinakulong ni Digong sa kasalanan na walang katibayan. O at least pinalabas, kinampihan ko naman si Dilima. Chicken poppers. Salamat, Dr. Toto. Ano, bumaliktad ka, boss? Hindi po ako bumaliktad. Pinaglalaban kong batas na niyurakan ninyo. Ikaw, hindi mo ba nakilala yun, Roger Estribor? Na ang batas natin ay niyurakan? May batas tayo laban sa kidnapping, ginagawa kidnapping, papalakpak ka pa? Ano ka, Gracie? Bahala ka sa buhay mo. It's up to you. Think it over. May kunayban sa ICC sa NPA. Noon pa man, halos mga Dilawan at CPP NPA na nag-represent sa Pilipinas sa ICC. Diwata, noon kasing panahon ni Patubin Sauda, nagkakampi na si PBBM at PRRD. Ngayon na si Karim Khan na naghiwalay na ang Uniteam at Marcos at Duterte. Yan ang dahilan. Isa lang yan sa mga dahilan. Hindi lang yan. Pera ang dahilan dyan. Roger Estribor, mananalo, tiyak. At tapos Delson Laher, buisit yung International Kangaroo Court na yan. At tapos si El Cid, Pablo, shoutout ka Toto, ang galing mo naman. Dapat balik na sa iyo ang pagka-abogado mo. Salamat po. Roger Estribor, ano lahat ng abogado, magdebate ka? Sige, walang problema kahit sino. Kahit Chief Justice pa. Charlie Whiskey, for the court to issue a warrant of arrest, there is strong evidence present. Hindi po dapat judge po. Ibang pinag-usapan, pareho naman sa evidence yan. Naniniwala naman ako kahit paano may evidence ang ICC. But then, our law here in the Philippines says that you cannot arrest a person without any warrant from our own court. Basta sa criminal case. Ha? Kasi kung hindi criminal case, mga contempt, yun, mga Senado yun, tsaka Kongreso. So, Rodster, please move this copy. Please have this copy because this chat was very true. On believable reason, I listen more to your show program because it's very close to the truth. Salamat po. Wow, Tess, ayusin mo English mo, boy. Ganun ba? How did I speak? Where did I commit wrong? Wow, Tess. Ba't hindi ka nag-English dyan? Ba't nagtagalog ka? Nelson Laher, magandang gabi po. Pero gusto ko na i-point out mo sa akin para mag-improve naman English ko. Wala ko na alala na nagkamali ako eh. Jigeriarte, tawa-tawa lang. Mark, Andrew Gonzalez, Attorney Causing, good evening. The real kings and queens are not the politicians but the oligarchs. Yun nga, si Rason. Dairy, Garcia, Calvo, hinahinay lang. Rodi Rabi, Pastor, Dr. Kasing, you are in our prayers. Salamat po. Charlie Whiskey, baka meron gunman na tinuro si Duterte. Karen Camacho, Rodi Rabi, sino pa? Charlie Whiskey, baka sumunod din sa orders. Arlie, tanim ebidensya, yan ang gawain nila. So si Laam Pepito, tama. Tapos Busaj, Bundabat, pera natin, yan, Toto Housing. Marilo Lapos, tama po kayo, attorney. Adrian Ocola, good evening po, attorney. Rodster, hindi pa baliw si Kiko Barsaga. Very normal po si Kong Barsaga. I like him. I love him as our congressman. Very normal as of Kong Livisti. Yan. Lasing ba tayo? Lasing ba ang taong kalbong ito? Hindi po ko lasing. Pasensya na po. Kung hindi na ayon sa iyo ang aking sinasabi, well, pasalamat naman ako at nakinig ka. Marilo Lapos, good evening po. Toto Kausing, watching from Singapore. Tapos si Danilo Thailand, sabi nga noon ni Rolando P. Bartolome, isang komentarista sa radyo DZME at DWBL at jaristang kasama noon si Percy Lapid, 6 times Palangka Award, lahat ng mga pangulo pinagmumura. Ibang klase yun. Si Bartolome. Tapos motion, MP Sion is coming. Hindi lang si Rason, yung mga congressmen na humaharap ng tumatanggap ng suhol ang magtago. Meme Authority, good evening, sir. Rothstir, hello, PM Gid. Siyempre, guess good, God, good will always prevail.
Helen Baguio, good evening po sir, Senior Engineer Toto Kausing. Tapos Hermini Hildo Trinos, mga negosyante may hawak na ng politika ka-Pilipinas dahil sa kanila sumusunod ang mga politiko dahil sa pagtatanggap ng mga lagay-lagay kaya sila may kapangyarihan at yumuyukod ang public officials dahil sa pera. So Helen Baguio, Shines Shane Cinco. Hi Doc Toto, watching from Ontario, Canada. Baliw na lahat ang PBB admin. Kakasya-kasya nilang lahat sa National Mental. Danilo Thailand. Si Enrique Razon ay pinsan ni Cory Kong. Alam mo, sa totoo lang, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw nag-uusap sila ni BBM kung paano mapatalsik si Sara. Ganun lang po ang pinag-usapan nila. Agenda of the day nila. Kaya marami silang ginagawa ng mga diversionary tactics para mawala sa ang utak ng tao sa mga flood control. So yan naman ay hindi naman matutuloy-tuloy yan. So Perni Pinto, Fidel Mercado, sir, Kasnip, payo ay bao yata sa Tagalog. Yan katoto. Tapos ang paya, bao. O tama, bao, ang pao. Paya kasi Ilonggo salita eh. Gibi Blas, idol talaga kita sir. Salamat. Bruce Pike, tata, bawal fake news, dapat totoo lang. Tapos Gerald Gali, hindi mananalo mga Dutae. Huwag ka naman tawag Dutae, Duterte na lang. Kasi pangit pakinggan Dutae. Para kang nagdi-discriminate sa mga taga Duterte. Parang dinidiscriminate mo na ako kasi Duterte na ngayon kinakampihan ko. Kaysa dati kay Makaleni, tsaka Makapink, tsaka Makadilaw. Arlie, matagal na pakialaman ng mga oligarchs. Pakialaman ng mga oligarchs sa pagpalakad sa gobyerno. Tumigil lang noon kay Digong. Totoo yan. Panahon yan si Lusyutan, bayad kagad ng million dollars eh. Bayad para sa pag-upa sa airport. So, Lando Imperia, good eve, idol. Leonard Brusas, good evening, katoto. Ay, sumuko ka na buhing, mapaligiran ka na ng kabaong. Manny Albao, Sir Toto, napakalinaw ng iyong paliwanag. Naintindihan namin. Mabuhay ka, Sir Toto. Salamat po. Leonard Brosas, guilt is personal. Fidel Mercado, support for you and Kong Kiko and all the way. Attorney, salamat, Fidel. Gilbert Rodriguez, Lieutenant Rodriguez, Speaker, Sir Valdez, at bakit may confidential funds na hindi naman function na speaker ang intelligence gathering? Romel, diyan po siya kumukuha ng pangsuhol niya sa mga congressmen. Romel Pirumangan, tapos si Roel Villamora. Salot po sa Dok Toto at hindi kayo nagsawang magbigay ng impormasyon na katotohanan sa aming mga maralitat. Salot po, sir. Tapos si Bruce Pike, bias ka Toto, anti-admin ka. Bakit ako nag-anti-admin? Ibig sabihin, masama ang admin. Masama ang ginagawa. Bakit ako mag-prepare sa kanila? Fair lang sa kanila, namumurahin sila. Kasi panay pagnanakaw ginagawa nila. Pilan Francisco Muliedo. Kumusta ka daw? Ni Kainso, okay lang ako. Romel Mirungan, Jigger, nagiging baliw na ngayon si Kausing Upaw. Danny Arangali, kalbo na, walang laman utak. Aba, yan lang naman. Sa tingin mo, pag hindi mo naintindihan po, ikaw walang utak. Joe Vlogs, Southers TV, Duterte Legacy, build. Kumusta ka raw? Sabi, ulitin na naman. Fidel Mercado, thank you, Dr. Toto. Maraming natutunan. Mga viewers mo. Vicente Barnedo, Attorney General Toto Terador, bili sa paliwanag mo, loud and clear at naayon sa batas. Celestino Indino, ang mga bangag, kakampi yan sa mga drug addict. Ricky Albay, mayad nga aga, gabi, Manong Toto. We salute you from full-blooded Ilonggo of the Bunturan, Davao de Oro, from Panay, Capiz. Madamo. Salamat, maayong gabi sa inyong tanan. Mayad nga gabi kaninyong tanan. Rogto sa inyo. Mildred Galas,
Salamat po, Toto Tirador, sa pagtatanggol sa tamang batas. Suportahan kita pag ikaw pumasok sa politika. Dr. Norman Inidoro Upaw, galit sa akin. The Beautiful Earth, bumaha na ang mga adik, kaya siguro nakawan ang ginawa, tama, nangangiwi-ngiwi. Kita ko na, nangiwi-ngiwi. Istong ang kumukumpas sa gobyerno, si Rason, na napatunayan sa pagpapaalis kay Bersamin. O si Rason ang tumawag kay Bersamin. Merlans forever. Yang Rason attorney, dami lang daw yan ni Marcos. Books the point. Galing mo, Doktor. Salud. Salamat po. GB Biasi. Blasi, tapang mo, sir. Salud. Tapos Jen Siano Pilayo. Ano na pa ang nangyari kay Saldico? Ruel Villamora. Nakakalungkot lang, Doktor, na marami paran ang bulag. Ay, ganun nga. Kaya nga, yung mga nagbabasakin, ito lang po ang aking dedikasyon sa inyo. Huwag mong pansinin, naninira sa'yo, basta't kaway, nagagawa ang totoo. Salamat. Magandang gabi po. Paki-share. Yan na po ang aking hiling sa inyo para maligaya naman tayo.